Good day everyone! Ito na naman po, Minyong Adventure. Tayo na naman po ay medyo nagkaroon ng konting oras para gumawa ng video. Ngayon sa pangangalap natin ng mga sa pag-scroll natin, may nakita tayo. Ito si Ben Tulfo. Mukhang binabanatan ang Blue Ribbon Committee investigation. Ayan. Ito at ating pakinggan kung ano yung kanyang saloobin, kasi ito raw yung kanyang mandato rin. Ang mamaya makikita na rin natin yung sagot ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang kasi mainam naman yung makita natin yung dalawang panig. So let's go. Unahin natin kay Mr. Ben Tulfo kasi marang nauna ito nauna siya. So let's go. Sa ating pamahalaan, trabaho kong manghambalos, ipahiya mga makakapalang mukha. Nakakabinging katahimikan sa isyong ito ng ombudsman, pero may magagawa tayo. May magagawa ang programang ito. Hindi pa epal. Antayin niyo matapos ang segment na ito. Ben Tulfo Fun Filter. Karamihan sa taong bayan naniniwala walang mangyayari sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Bagkus ay... Sandali lang po, Mr. Ben Tulfo para sa akin po, kasi umpisa pa lang yung parang walang mangyayari kaagad. Kumbaga, titingnan muna natin kung anong pa, kasi marami rin tayong mga nakitang mga investigasyon dati na talagang walang nangyayari. Pero iba po yun Pero ibahin nyo yata to si si Senator Rodante Marcoleta. Tuloy po. Grandstanding at paepal lang ang ilan sa mga senador. Ang media naman nagpipista. Tuloy ang daloy ng balita na para bang may diarrhea sa bibig. Aray ko po, sakit nito Napasama ako sa industriya ng legitimate media. Buti na lang hindi ako sinama sa listahan ng mga ngaw-ngawerong vloggers sa social media. Nakikinita na kasi ng taong bayan na walang mangyayari, walang mapanagot, walang makakasuhan, walang mapaparusahan sa investigasyon ng Senado. Wala raw kasing mangyayari sa mga naglalabasang balita sa media. Malulusaw! Malulusaw lang daw ang isyong ito dahil kalaunan masasapawan ng mga sangasangang epekto ng isyong ito. Pansinin nyo, nitong nakalipas na araw, ang daming mga ngaw-ngawerong politiko nakikisawsaw, nakikiangkas sa issue. Dumadagdag pang ingay ng mga komentarista sa mainstream at social media. Sat-sat, pasikat. Sa lalim umano ng kanilang nalalaman sa anumalyang ito. Pero ang laman ng kanilang sinasabi, puro epekto ng problema at walang solusyon sa dahilan ng problema. Kaya naman ang mga tao ginagawang pampalipas oras, aliwan, libangan habang nag-i-enjoy na may halong pagkabuisit. Huwag na natin ipagkatiwala sa mga Senate hearing ang sinasabing investigation and aid of legislation. Dapat matuto ang taong bayan na simulan ang pagkilos mula sa ibaba, paitaas. Dapat labanan ng taong bayan ang lahat ng uring katiwalian tulad nitong lintik na Ghost Flood Control Project. Huwag na nating hintay. Sandali lang po. Para patas. Ayan, magkaparehas na tayo. Okay. Tuloy po. Ang resulta ng investigasyon ng Senado. Dahil ang magiging resulta ng Senate investigation ay recommendatory action lang kung sino ang dapat managot. At kung ano ang kanilang nakitang kakulangan sa batas sa kanilang pupunuan in aid of legislation. Alam niyo mga boss, ang hinahanap ng taong bayan ay
pananagutan o accountability. Hinahanap ng taong bayan, may makakasuhan, may mapaparusahan sa ganitong uring kakurakutan sa ating pamahalaan. Umpisahan natin. Umpisahan ng taong bayan. Civil society, non-government organization at iba't ibang people's organization at mga simpleng tao. Na ang layunin ay itaas ang antas ng pamantayan ng serbisyo at panunungkulan ng mga public servant. Manawagan na tayo sa Office of the Ombudsman. Nakapagtataka ang kanilang nakakabinging katahimikan sa isyong ito. Manawagan tayo sa Ombudsman na kumilos pronto. Sandali lang po. Tahimik? Alam niyo po, Sir Bitag, no? Hindi sa pag-ano, no? Karamihan sa mga tahimik kasali. Tignan niyo po ang ano, di ba? Sa Kongreso. Alam niyo po 'yan kasi lagi kayo diyan sa Kongreso, di ba? Alam niyo yung mga nangyayari diyan. Binabanatan niyo yung mga mga tiwali natin diyan. Pero malamang hindi kaya tahimik? Ay hindi kaya kasali? Kung bakit tahimik? So tuloy po. Sabay-sabay tayong manawagan sa Ombudsman na magsagawa ng hiwalay na investigasyon sa pamamagitan ng sariling kusang pag-iimbestiga o motu proprio investigation. Huwag nang antayin ng Ombudsman na magiging resulta ng investigation sa Senate Blue Ribbon Committee dahil magkaiba ang mandato ng dalawa, Ombudsman at Senado. Ang Ombudsman ay may kapangyarihan mag-imbestiga sa maanumalyang ghost flood control project ng Department of Public Works and Highways. Sila ang gumaganap ng mga piskal, hindi ang Senado. Alam niyo mga boss, ang Ombudsman ay pwedeng bumuo ng investigation task force para isabina o ipatawag ang lahat ng mga sangkot at ipasumite ang mga official document patungkol sa mga nasabing proyekto. Ang Ombudsman ang siyang may karapatang mag-imbestiga ng mga sangkot. Isa-isahin natin. Sino-sino ang mga proponent na mga congressman? Sino-sino ang mga padrino na mga kontratistang napangalanan ng Pangulo na dikit sa mga congressman? Sino-sino ang mga kasapakat na mga kontratista ng mga opisyalis ng Department of Public Works and Highways? Kung gagawin lang ng Ombudsman ang kanilang mandato, pwede nilang silipin ang lahat ng papeles ng mga kontratista tulad ng Securities and Exchange Commission registration. Tama po, no? Naniniwala po tayo dyan, Mr. Ben Bitag, Ben Tulfo. Pero kayo rin ang nagsabi, tahimik, di ba? So, ibig sabihin, tahimik, wala silang ginagawa. Sige po, tuloy po. Pagmasdan nyo to, SEC registration, Annual Financial Statement or AFS, General Information Sheet or GIS. Kung talagang magiging metikuloso ang ating Ombudsman. Ang Ombudsman, sila rin pwedeng magsagawa ng preliminary investigation sa lahat ng sangkot na opisyal ng pamahalaan. Nasa mandato ng ating Ombudsman na mag-investigate at mag-prosecute sa lahat ng mga government official na sangkot sa katiwalian. Tsaka iakyat sa Sandigan Bayan. Ang Sandigan Bayan ang gaganap na korte at hahatol sa lahat ng mga sangkot sa manumalyang flood control project na ito. Inuulit ko mga boss, ang totoong boss, kayo, ang taong bayan.
nakatutok ngayon dito sa isyung ito. Pero alam nyo, may pangungutya, may pambubuysit, may halong inis. Saka sir, kakampi tayo rito, kakampi tayo. Hindi tayo talo. Basta sinasabi ko, kakampi tayo. Hindi kita kinokontra sir, hindi kita kinokontra. Nagre-reaction lang ako ng konti kasi kung ano lang yung narinig ko, re-reactionan ko lang. Sige po, tuloy po. Nakikita nila, simple lang. Imbestiga, imbestiga, imbestiga. Puro pa epal. Inaantay ng taong bayan ang gagawing investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Alam ko naman, ipapatawag nila isa-isa. Well, meron silang power to subpoena. Ang tanong, sino bang mas makapangyarihan pagdating sa pag-iimbestiga? Sino pa? Ang ombudsman. Anong trabaho ng Senado? Alam nyo na, mag-imbestiga. Karamihan sa kanila, pa-epal. Forma. Kunyari, maraming nalalaman. Meron naman po sigurong natitirang hindi, sir. Hindi po lahat. At saka alalahanin nyo po, sir, dalawa po yung kapatid nyo dyan sa Senado. Ibig sabihin yung tinitira nyo rin po yung trabaho ng mga kapatid nyo. Huwag po ganun. Kasali po ba sila sa mga pa-epal? Medyo tagilid yata, sir. Huwag naman po sana. Nandun po yung dalawang kapatid nyo. Baka mamaya sabihin din ng mga taong bayan na pa-epal, nandun yung mga kapatid yung pa-epal. Mahirap po, di ba? Sige po. Grandstanding. Kuminsan, parang sila na ang nagiging storya. Sila na ang nagiging issue. Sila na ang center of attraction. Gusto nilang nakikita sila ng taong bayan. O nga naman, nakatutok yung mga media. Yeah. Pero mga boss, Yeah. Kasama ka. ano ang magagawa ng Senate Blue Ribbon Committee maliban lang mag-imbestiga? I'm sure, subpoena. Gusto mong ilalagay kita muna dyan sa kulungan sa loob ng Senado? Gusto mong ma-contempt? Ayun lang. Gusto ng mga tao yun. May kinakagalitan. May nagsasalita, hindi pa tapos. Eto na. May iba, kinakabahan, dinuduro. Hey, yung iba, natataranta. Habang natataranta, ginaganahan yung nag-iimbestiga. Kung nga naman, sikat sila. Pero ang totoo niyan, kailangan ba to? Baka naman ang pinag-uusapan natin dito, epekto lang ng problema, nawawala ang dahilan ng problema na dapat doon nakatuon ang atensyon ng taong bayan at doon tingnan ng taong bayan ang dapat gawin. Hindi natin pwedeng solusyonan ang epekto ng problema. It is not what you know, it's what you can do with what you know and move forward. Kasi, kung tutusin, ang ombudsman talaga ang dapat. Ang ombudsman, sa ombudsman ang tamang direksyon. Well, totoo ang kasabihan, our direction determines our destination. Inuulit ko, ang totoong boss, ang taong bayan. Ang taong bayan ay dapat pagsilbihan ng mananilbihan sa gobyerno. Pasweldo ng taong bayan ang sinasahod na mga public servant. Sila ang dapat naninilbihan sa kanilang mga boss. So hanggang dito na lang po yung ating mayroon pang nilagay na video dyan nakita yung pagtatambol ni Senator Marcolita, pero ituloy na lang natin para simple lang ang aking sasabihin. Epekto lang ng problema ang ating nakikita. Ang ugat ang dahilan. Hanggat hindi pumasok ang ombudsman, hanggat hindi gumawa ng motu proprio investigation ang ombudsman,
Anong mangyayari dito? Kayo mga boss, tingin nyo. Anong direksyon ang gusto nyo? Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Senado, Ombudsman. Yun. Yun lang po. At atin pa naman pong dito tayo sa kabilang side. Dito po kay Senator Marcoleta. May sinabi siya rito. Ito maiksi lang. So, ito po. Alaman doon sa corruption, Sen, ano? Ano lang ang pwedeng magawa ng Blue Ribbon? Kasi baka sa laki ng problema na ilatag po natin, mayroon bang magagawa ang Blue Ribbon Committee para kahit papaano ay mabawas-bawasan, sabi nga, ma-moderate itong grid na ito, Sen? Kaya nga sa September, sa Lunes, makinig ka. Abangan natin. Akala mo malilin lang mo ako. Abangan. Baka nga naman may... Pinag-uusapan natin ano yung mga factors ng corruption. Yan, Sinabi natin kanina, mahina na pundasyon ng ating mga institusyon. Nagpahalimbawa na tayo. O kawalan ng transparency. Ayun, nakatago. Yung mga aksyon ng pamahalaan, nakatago. Walang nagmo-monitor. Yung corruption kasi pinasimulan ni Satanas yan Di ba? Opo. Ang corruption kasing tanda ng unang paglalang sa tao Ba't adan? Di ba? Nakurap agad si si Ano ba Eva. ano bang Linawin lang po natin wala pa pong tao, nandiyan na si Satanas. Nauna na po si Satanas bago po likhain ng tao. definition ng corruption? Akala ba nyo yung corruption pera lang ang Hindi na po ito. pinag-uusapan? Yes po. Tama. Ha? Kapag ka na-infringe yung integrity ng isang tao, corruption yun Kamukha na isip-isipin mo kaganda-ganda na ng binigay na kapasyahan para doon sa 2 taong unang nilalang. Nasa paraiso na po Ang ganda na ng kalagayan nila Nang dahil lamang sa sinubukan lang Kasi nga yung siguro hindi pa matatag yung kanilang disposisyon noon Opo. Subukan ko nga kanyang tuksuin itong mga ito. Napatukso ngayon. Kasi nga yung walang transparent wala pang monitoring noon Di ba? Yung walang So silang dalawa lang Para kung nandun man lang, may nagsaway. Meron man lang sana At saka yung meron sana na may mga regulasyon na may nakabantay. Huwag kang dyan, huwag kang makikinig sa ganyan. Itong pakinggan mo. Pagka Wala pang media noon. Paano maninsan pagka ang pumunta sa iyo bubuyog, pwede mong pakinggan, halimbawa. Pero pagka ahas, huwag na huwag ka makikinig. O sa mga kapatid, wala, ahas lang yung ang bilis. Dali lang po, Mr. Senator, ang pagkakaalam ko rin po dyan. Konting lang po ito. Hindi sa kinukontra ko kayo or paniniwala nyo. Pagkakaalam ko po dyan, bago pa lang likhain ng tao, nandyan na si Satanas. Ngayon, itong si Satanas na ito, may batas na. May batas na ang Diyos noon sa 2 tao pa lang. Nasa pa lang sila, nandun pa sila hindi pa sila binababa dito sa lupa. Pagkakaalam ko lang po so correct me if I'm wrong, i-correct nyo lang po ako. Sinabihan na sila na huwag lalapit sa isang puno. Lalapit, yun lang po. Tapos syempre dahil sa curiosity, lumapit pa rin sila hanggang sa sila ay natukso. Kasi kung tutuusin, parang ganito rin yan sa inyo sa Senado, Senator. Bago pa mangyari dapat putulin na, kumbaga. Ang kaibahan nga lang ngayon sa flood control, nangyari na, nakapagnakaw na, nakapag billion na yung mga billion na yung mga ninakaw, saka tayo gagawa ng aksyon. Pero alhamdulillah, mabuti naman po at nandyan po kayo. Malamang kung sa iba po napunta yung Blue Ribbon Committee ayon kay Ben Tulfo, malamang po ay walang mangyayari. Pero kami pong taong bayan na sinasabi ni Mr. Ben Tulfo
ng BITAG, naniniwala po kami na mayroon po kayong magagawa. Hindi po ako o hindi po kami naniniwala na wala kayong magagawa dyan sa Senado. So, tuloy po. Bilis ng maahas eh, So di ba? kung i-apply natin sa flood control projects, Oo, dapat merong mga regulasyon na makikita mo yon. Oho. Nasa September 1, sa Lunes sasabihin ko. Ayun, yung mga regulasyon na yun. Oo, para yung transparency, kitang-kita. Oo. Kasi pag nakikita mo, nakabuyang yan sa mata ng publiko, hindi siya nga makagalaw ngayon. may nakabantay. Teka muna. Oo. Nakabantay pala si Marcoleta. Oo. Maano ka ngayon, may deterrent ngayon yan. Oho. Dapat ganun. Sa Lunes, isa sa abangan nyo kung paano natin sila tuturuan, Opo. kung paano natin naayusin. Kasi yun lang di ba yung lang usapin ng yung ghost projects yung taong bayan hindi nila alam na meron palang proyekto kasi totally wala nakakaalam na si DE Wala nga, pati nga yung kapitan, hindi alam. Hindi Yun na sinasabi nga, sa wala mayor. nang O post sinabi ng gobernador ng Mindoro Oriental. Wala nga kung ano. Hindi man lang nila pinaalam sa amin. Oo. Akala namin naguhukay lang sila ng kung ano-ano dyan. Ngayon pala Project na pala. project pala yun. Oho. Anong malay namin? Akala namin na naayos lang yung riprap. Hindi pala flood control. Paano magkakaroon ng flood control dito? Sabi ganun. Pati nga ho ata yung may-ari ng lisensya hindi rin niya alam na Ginamit. ghost project pala yung ano niya Ganun nga, sapagkat Diba? tinatago nga, wala nga transparency. Pero kung nagbabantayan, alam mismo ng tao, pati tao nakikibantay na eh. Yan, oho. O isa yan sa magiging paksain ng ating Sa Lunes. Habang kinukunan natin sila ng input, ng sagot, Opo. sinasabihan, hindi ba dapat ito ganito? Yan. Para pa hindi lang yung nagtatanungan, pati yung paraan. Oho. Mula sa kanila din. Isa-isang nalalaman ng tao, ganito pala dapat. Oho. Concentration of power, isa yan. Nako, opo. Isipin mo, gobernador ka, yung anak mo, mayor ng 2 munisipyo, Oho. Nako. yung asawa mo, congresswoman. Paano hindi mo makukurap? Wala nang nag-check sa inyo eh. Magkakakutsaba na no? Oo. Ha? Ito yung mga dapat na maiwasan. Nung isang araw, diniscuss natin, yung politika at saka negosyo. Nagkasama na. Kasama kasi rito, example ito. Opo. Oho. Negosyante ka. Huwag mo pakikialaman ng politika. Anong nangyari? Negosyante ka, nagtayo ka pa ng political party. Ayun. Pagkatapos, ginrupo mo yung congressman. Bata ko kayo, ha? Pagka merong nagpanukala ng legislation na medyo babangga sa interes ng aking negosyo, tumira kayo lahat, ha? Arang lahat yan, opo. Yan ang corruption. Maganda yung negosyo, maganda yung panukala, kaya lang tatamaan yung negosyo niya. Nako, oho. O tao niya, kasi member ng political party niya. Oho. Siya nagpanalo doon, halimbawa. Tama ba yun? Ang negosyo. Yung politika. Pag pinagsama mo yan, ayan, Corruption. mababatbat ng corruption ang bansa mo. Correct. Pero sa iba Kaya dyan, yung medyo mga negosyante pinaganda ang tawag. Lobbyist po ang tawag nila doon. Alam na Pareho natin lang yun. Ganun ba? Oo, So yung mga alam natin 'yon, yung mga corrupt, yung mga negosyanteng politiko. Alam na natin 'yan kung sino man kayo. Mayroong corruption diyan. Totoo 'yan. Hindi ako nagsasabi ng mga pangalan pero bahala na kayo. Bahala na kayo. Kayo ang nakakaalam sa mga lugar-lugar niyo. So hanggang dito na lang po ang ating video sa ngayon. Mayroong sinabi si Senator Marcoleta, hindi ko makita kasi doon sa video ko, na tungkol sa isang doon kay na kasalamin na ating gabi daw na kasalamin. Siya rin nagsabi noon, hindi tayo. At bahala na sila dyan. So ang sa atin lang dito, panoorin na lang natin kung ano ang mangyayari sa Monday, sa September 1, na kung tayo ay mapalad na magkaroon ng day off, day offan natin para mapanood natin ng video at inshallah mai-live natin ng buong buo yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee.
Maraming salamat po sa inyong panonood at huwag po sana niyong kalilimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share. Tinignan ko po ang ating ang ating tawag nito, yung ating yung analytics. Medyo taglit. Kayo na pa bahalang magpuno. So maraming salamat po sa inyong panonood at syukran.